Ikalawang mga hari, Kabanata 20. Nang mga araw na yaon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias, at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay." Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin." At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka. Sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon, at aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon, at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David." At sinabi ni Isaias, "Kayo'y magsikuha ng isang binilong igos." At kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. At sinabi ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon at ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw?" At sinabi ni Isaias, "Ito ang magiging tanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang sinalita. Magpapauna ba ang anino ng 10 grado o magpapahuli ng 10 grado?" At sumagot si Ezekias, "Magaang bagay sa anino na kumiling ng 10 grado. Hindi, kundi pahuliin ang anino ng 10 grado." At si Isaias na propeta ay dumalangin sa Panginoon, at kanyang pinapaghuli ang anino ng 10 grado na nakabababa na sa orasan ni Akas. Nang panahong yaon ay si Berodak Baladan, na anak ni Baladan, na hari sa Babylonia, ay nagpadala ng mga sulat at ng kaloob kay Ezekias, sapagkat kanyang nabalitaan na si Ezekias ay nagkasakit. At dininig ni Ezekias sila, at ipinakita sa kanila ang buong bahay ng kanyang mahalagang mga bagay, ang pilak, at ang ginto, at ang mga espesya, at ang mga mahalagang langis, at ang bahay na taguan ng kanyang sandata, at ang lahat na nasusumpungan sa mga kayamanan niya. Walang anuman sa kanyang bahay o sa buong kanyang sakop na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias. Nang magkagayoy, naparoon si Isaias na propeta sa Haring Ezekias at nagsabi sa kanya,
Anong sinasabi ng mga lalaking ito? At saan nagsipanggaling na napasa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsipanggaling sa malayong lupain, sa makatwid bagay sa Babylonia. At kanyang sinabi, anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Ezekias, lahat na nasa aking bahay ay kanilang nakita. Walang anumang bagay na nasa aking mga kayamanan na di ko ipinakita sa kanila. Sinabi ni Isaias kay Ezekias, dinggin mo ang salita ng Panginoon. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating, na ang lahat na nangasa iyong bahay at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipapanganak, sila'y dadalhin at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babylonia. Nang magkagayoy, sinabi ni Ezekias kay Isaias, mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kanyang sinabi, bukod dito, hindi ba kung magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan? Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang buo niyang kapangyarihan at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa bayan, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At natulog si Ezekias na kasama ng kanyang mga magulang, at si Manases na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ikalawang mga hari, Kabanata 21. Si Manases ay may 12 taon nang magpasimula maghari, at siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Hepsiba, at siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel, sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana si Baal, at gumawa ng Asera, gaya ng ginawa ni Akab na hari sa Israel, at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit, at naglingkod sa kanila. At siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon, na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay ilalagay ko ang aking pangalan, at kanyang ipinagtayo ng mga dambana ang lahat na natatanaw sa langit sa 2 looban ng bahay ng Panginoon. At kanyang pinaraan ang kanyang anak sa apoy, at nagpamahiin, at nagsanay ng panghuhula, at nakipagsanggunian sa masamang espiritu, at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon, upang mungkahiin niya siya sa galit. At siya'y naglagay ng larawang inanyuan na Asera na kanyang ginawa sa bahay na pinagsabihan ng Panginoon kay David at kay Solomon na kanyang anak. Sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng lipi ng Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman, at hindi ko na pagagalain pa ang mga paa ng Israel sa labas ng lupain
na aking ibinigay sa kanilang mga magulang, kung kanila lamang tutuparing gawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa kanila, at ayon sa buong kautusan na iniutos sa kanila ng aking lingkod na si Moises. Ngunit hindi nila dininig at hinikayat sila ni Manases na gumawa ng lalong masama kaysa ginawa ng mga bansa na pinaglipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta na nagsasabi, sapagkat ginawa ni Manases na hari sa Huda ang mga karumal-dumal na ito at gumawa ng kasamaan na higit kaysa lahat na ginawa ng mga Amorheo na una sa kanya, at ipinapagkasala sa Huda naman sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito, aking dadalhin ang ganyang kasamaan sa Jerusalem at sa Huda, na sinumang makabalita ay magpapanting ang dalawang tainga, at aking paabutin sa Jerusalem ang pising panukat ng Samaria at ang pabato ng bahay ni Akab, at aking lilinisin ang Jerusalem gaya ng paglilinis ng isang tao sa isang pinggan na nililinis at itinataob, at aking ihihiwalay ang nalabi sa aking mana, at aking ibibigay sa kamay ng kanilang mga kaaway, at sila'y magiging bihag at sasamsam sa lahat nilang kaaway, sapagkat gumawa sila ng masama sa aking paningin at minungkahi nila ako sa galit mula ng araw na ang kanilang mga magulang ay nagsilabas sa Ehipto hanggang sa mga araw na ito. Bukod dito'y nagbububong mainam si Manases ng dugong walang sala hanggang sa kanyang mapuno ang Jerusalem mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Bukod sa kanyang sala na kanyang ipinapagkasala sa Huda sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ang iba nga sa mga gawa ni Manases at ang lahat niyang ginawa at ang sala na kanyang ipinagkasala, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At si Manases ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa halamanan ng kanyang sariling bahay, sa halamanan ng Usa, at si Amon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Si Amon ay may 22 taon nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing 2 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Mesalemet na anak ni Harus na taga-Hotba. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama, at siya'y lumakad ng buong lakad na inilakad ng kanyang ama, at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng kanyang ama, at sinamba niya ang mga yaon, at binayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga magulang, at hindi lumakad sa daan ng Panginoon. At ang mga lingkod ni Amon ay nagsipagbanta laban sa kanya, at pinatay ang hari sa kanyang sariling bahay. Ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat na nagsipagbanta laban sa haring Amon, at ginawang hari ng bayan ng lupain si Hosias na kanyang anak na kahalili niya. Ang iba nga sa mga gawa ni Amon na kanyang ginawa, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At siya'y nalibing sa kanyang libingan sa halamanan ng Usa, at si Hosias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ikalawang mga hari, Kabanata 22. Si Hosias
ay may 8 taon nang magpasimula maghari, at siya ay nagharing 31 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay Idida na anak ni Adaya na taga-Buskat. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. At nangyari, nang 18 taon ng Haring Hosias, na sinugo ng hari si Sapan na anak ni Asalia, na anak ni Mesulam, na kalihim sa bahay ng Panginoon, na sinasabi, ahunin mo si Hilkias na dakilang saserdote, upang kanyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon, na tinipon sa bayan ng tagatanod pinto, at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon, at ibigay sa mga manggagawa na nangasa bahay ng Panginoon, upang husayin ang mga sira ng bahay, sa mga anluwagi, at sa mga manggagawa, at sa mga kantero, at sa pagbili ng kahoy, at ng batong tabas upang husayin ang bahay. Gayon may walang pagtutos na ginawa sila sa kanila sa salapi na nabigay sa kanilang kamay, sapagkat kanilang ginawang may pagtatapat. At si Hilkias na dakilang saserdote ay nagsabi kay Sapan na kalihim, aking nasumpungan ang aklat ng kautusan sa bahay ng Panginoon. At ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan, at kanyang binasa. At si Sapan na kalihim ay naparoon sa hari, at nagbalik ng salita sa hari, at nagsabi, inilabas ng iyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay, at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon. At isinaysay ni Sapan na kalihim sa hari na sinasabi, si Hilkias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat, at binasa ni Sapan sa harap ng hari. At nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan, na kanyang hinapak ang kanyang suot, at ang hari ay nagutos kay Hilkias na saserdote, at kay Hanikam na anak ni Sapan, at kay Akbor na anak ni Mikaya, at kay Sapan na kalihim, at kay Asaya na lingkod ng hari, na sinasabi, kayo'y magsiyaon, isanggunin ninyo sa Panginoon ako, at ang bayan, at ang buong Huda, tungkol sa mga salita ng aklat na ito na nasumpungan, sapagkat malaki ang pag-init ng Panginoon na nagbugso sa atin, sapagkat hindi dininig ng ating mga manggulang ang mga salita ng aklat na ito, na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Sa gayoy, si Hilkias na saserdote, at si Ahikam, at si Akbor, at si Sapan, at si Asaya, ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa, na asawa ni Salum, na anak ni Tikba, na anak ni Araas, na katiwala sa mga kasuutan. Siya nga'y tumatahan sa Jerusalem sa 2 bahagi, at sila'y nakipagsanggunian sa kanya,
At sinabi niya sa kanila, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito, at sa mga taga rito, sa makatwid bagay, lahat na salita ng aklat na nabasa ng hari sa Huda, sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos, upang ipamungkahi nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapagkat ang inyong puso ay malumanay, at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon, nang iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito, at laban sa mga taga rito na sila'y magiging kagibaan at sumpa, at hinapak mo ang iyong kasuotan, at umiyak ka sa harap ko, ay dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, ipipisang kita sa iyong mga magulang, at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At sila'y nagbalik ng salita sa hari.